ito, mga kababayan talaga, yung gawain ng mga China. Nakakalungkot nga lang po dito. Wait lang, yan. Ang nakakalungkot nga lang po dito, may mga Pinoy mga kababayan na talagang may pagka-pro-China. So ngayon kung titingnan nyo, ito daw pong China mga kababayan, ito po ay nagmula, ito pong usapin na ito ay nagmula daw mga kababayan doon sa issue ng Tibet hanggang sa papunta na sa West Philippine Sea. So kung mapapansin po ninyo, ang malimit pong sinasabi ng China, ang ginagawa lamang daw po nila ay pinoprotektahan nila at pinapaganda nila, iniingatan nila yung mga yamang likas. Pero kita nyo naman po kung ano po ang nangyayari. Kada may natitipuan silang teritoryo, kunyari iniingatan po nila, pero definitely mga kababayan, kinakamkam na po pala nila. So ngayon, pakinggan po natin, ito nakita nating balita, galing po mga kababayan dito sa Sierra Madre. Kinikredit po natin sa kanila yan. Yan, ito po yung source natin mga kababayan na Sierra Madre. So i-play na po natin. International law is clear, and so are our rights. But what happens when a powerful nation uses environmental protection as a weapon of territorial expansion? This is the story of a pattern that spans from the mountains of Tibet to the waters of the West Philippine Sea. October 7, 1950, Chinese forces crossed into Tibet with 80,000 soldiers against barely 8,000 Tibetan troops. What followed was not just military occupation, but the systematic destruction of an entire ecosystem under the guise of development. Eto, tingnan nyo mga kababayan sinasabi kasi nila na environment protection daw. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, yung ginagawa nilang yan, yung pinapalabas nila na environment protection na yan, ang totoo niyan mga kababayan, inaangkin na po nila yung mga teritoryo. Katulad ng ginawa nila sa West Philippine Sea. Buti na nga lang mga kababayan, matapang si Presidente, si PBBM. At mismong nagsalita si PBBM na kahit katiting ng teritoryo natin, wala po tayong isusuko. Kaya nung nagsalita si Presidente na gano'n, syempre mga kababayan, hindi matatanggap yan ng mga bansa na may pagnanais po sa mga teritoryo po natin at gagawa po sila ng paraan para masira ang Presidente. Kaya nga kung mapapansin ninyo, kada post ni Kiko Barsaga nananawagan ng Mimol Mawer laban po sa Presidente, di ba sinishare ng mga Chinese media, especially mga kababayan, yung mga Chinese pages na nagpo-promote dito po kina Kiko Barsaga, kina Sara Duterte at dun sa iba pa ng mga pro-China. So ngayon kung titingnan nyo, dito ang sinasabi nila noon, dito po sa issue ng Tibet, ito po ata yung mga bulubundukin, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, pinoprotektahan lamang daw po nila mga kababayan yung environment. Pero definitely hindi po. Kasi kung matatandaan nyo sa West Philippine Sea, ganyan din. Pinoprotektahan nila yung West Philippine Sea daw kuno sa panahon ni Digong, pero ang nangyari, sino yung kawawa? Yung mga kababayan po nating mangingisda. Anyway, ituloy po natin. Today, the Stockholm Report reveals the devastating truth. Tibet is warm. Ayan o, di ba napakaganda nitong Tibet mga kababayan na to? Napakaganda niya noon, nung hindi pa pinapakailaman ng China mga kababayan. Pero ano po nangyari dito? Tingnan nyo naman kung ano na yung nangyari. Di ba yung dating maganda, sobrang sama na ngayon. Parang katulad lang sa West Philippine Sea mga kababayan, yung mga coral reefs na dati napakagaganda, ngayon parang nagmistulang bato na lang. Kasi nga, nalalagyan ng mga kemikal mga kababayan at kung ano-ano pa mga itinatambak nila doon para gumawa ng kanilang mga base militar. Anyway, ituloy po natin. At more than twice the global average. Over 6,000 monasteries destroyed. Massive lithium mining operations consuming 2.2 million liters of water per ton extracted. Toxic chemicals leaked into rivers, causing mass fish deaths. But here's the crucial pattern. China now frames this destruction as ecological stewardship. Nature reserves are established over previously damaged sites. Environmental activists like Anya... Tsaka wag din nating kalimutan mga kababayan, tingnan nyo yung ginawa nila sa Tibet. Pinoprotektahan pero nagmina sila doon. Pinasama nila yung Tibet. Tapos ngayon, nung sawa na sila doon mga kababayan, kasi nga, nagawa na nila mga gusto nila, ang kinakamkam naman nila ngayon, yung West Philippine Sea. Pero ito yung pinaka nakakalungkot dito.
habang ipinaglalaban ng administrasyon ni PBBM yung West Philippine Sea, meron pa rin tayong mga kapwa Pilipino na mas pinipili mga kababayan yung pera at kumampe dun po sa mga banyaga na gustong kamkamin at gustong kuhanin yung mga teritoryo po natin. Hindi ba nila alam sa panahon ni Digong, di ba maliwanag nga nauulang ng oo si Digong sa kung ano ang gusto ni Xi Jinping ng presidente ng China. Tapos ano nangyari mga kababayan? Sinasabi nag-aano lang daw, nagpapatrol lang daw do sa West Philippine Sea yung mga Chinese Coast Guard. Pero ano po nangyari? Sino ang kawawa? Yung mga mangingisda, ninanakawan ng huli ng isda. Minsan binubuli pa nga. Kaya nga sa totoo lang yung mga matatamis na salita nung mga Chinese mga kababayan, hindi ko naman po nilalahat. Yung mga Chinese official, maliwanag naman mga kababayan na yan po ay panunukso lamang at panlilin lang lamang po sa mga Pilipino. Dahil unang-una, alam naman po natin na pinakabudolero yung mga Chinese official na yan. At kunyari, kakampi natin pero definitely may lihim na pagtingin at gustong kamkamin yung mga teritoryo po natin mga kababayan. At pinakabuli pa dahil kung matatandaan nyo yung nangyari noong 2024 na isa sa mga sundalo po natin ang naputulan ng daliri dahil nga sa pambubuli po na ginawa nitong mga Chinese Coast Guard na ito. Anyway, ituloy pa po natin. Sengra received 7-year prison sentences for exposing illegal mining. September 2025, China declares Scarborough Shoal a national nature reserve. The same pattern, different waters, but the destruction came first. The Asia Maritime Transparency Initiative documented 1,900 acres of reef damage at Scarborough, more than any other reef in the South China Sea. Chinese vessels use specially made brass propellers, dragging them in semicircles around anchor chains, destroying not just the surface coral, but smothering surrounding areas with abrasive sediment. All under the protection of China Coast Guard vessels that have maintained permanent presence since seizing control in 2012. The same forces that caused the destruction now claim to protect what they've already damaged. The nature reserve covers precisely the areas most damaged. Tingnan nyo mga kababayan na yung mga kinamkam nila na teritoryo sa West Philippine Sea, yung mga tinambakan nila dyan, ano po nangyari? Yung mga likas na yaman na naandyan dyan mga kababayan sa West Philippine Sea ay unti-unti na pong namamatay. Katulad na lamang ng mga coral reefs dahil nga sa pinaggagawa po mga kababayan nito pong mga Chinese na ito. Anyway, ituloy pa po natin. By Chinese activities. This isn't environmental protection, it's environmental weaponization. The pattern is identical. Yan namatay yung mga isda, yung mga coral reefs mga kababayan, ito, mga naging bato na lamang po. First, systematic environmental destruction through military protected operations. Second, suppression of independent assessment and persecution of those who expose the truth. Third, establishment of conservation zones over damaged areas. Fourth, legal justification for permanent control. In Tibet, this affects nearly 2 billion people downstream as Asia's water tower collapses. At Scarborough, it threatens the livelihoods of Filipino fishing communities and regional maritime security. The Philippines continues to advocate peaceful, legal solutions anchored in international law. The 2016 Arbitral Tribunal ruling stands. UNCLOS provisions remain clear. No amount of environmental propaganda can change these facts. Together, we remain vigilant. Ito yung inaano ko sa inyo mga kababayan na sana wag nating hayaan na manaig yung mga propaganda mga kababayan itong mga pro-China na ito. Alam natin may mga Pinoy dyan na talagang sumusuporta mga kababayan na mawala yung teritoryo po natin. Kasi nga, ano ba yung propaganda na ginagamit po nila para magalit ang taong bayan sa adhikain ng presidente na ipaglaban po yung teritoryo po natin? Dinadala tayo sa gera. Diba? Isinusubo tayo sa gera. Yan yung malimit po nilang sabihin mga kababayan. Ang presidente, ang gobyerno ni PBBM papunta sa bangin dahil dinadala tayo sa gera. Nakikipagmatigasan at gustong hamunin ang kakayanan ng China. Pero maliwanag naman po ang stand ng ating mahal na Pangulo. Wala tayong ibibigay ni Katiting
ng ating mga teritoryo dahil po yan mga kababayan ng sumisimbolo ng pagiging Pilipino po natin. Kaya nga hindi ko maintindihan yung iba na mga pro-China mga kababayan dyan na Pinoy kung bakit mas gusto nila na ipaglaban yung pagnanais at ambisyon ng iba kaysa piliin na ipagtanggol yung teritoryo po natin. Kasi hindi naman porkit pinoprotektahan ng presidente yung teritoryo po natin, gusto na po agad nating makipaglaban sa kanila, makipag-away, makipagdigmaan, wala pong ganun. Tayo po ay nagpoprotekta lang kung ano po yung atin. Ano po, dahil po yan ay napalalo na natin mga kababayan. At yan po ay may mga dokumento tayo magpapatunay na yan po ay atin. Anyway, tuloy pa po natin. Defenders of maritime integrity. The pattern from Tibet to our seas must not be normalized. Environmental pretexts for territorial expansion must be exposed for what they are: systematic cognitive warfare. For the latest maritime updates, be sure to follow us on Twitter, TikTok. Ayan, kung makikita nyo mga kababayan, so bukod pa po dyan, eto, may nakita tayong balita. Kahapon po ito. Pasensya na po kayo dahil ngayon lang natin na panood. Ito pong issue pong ito na kung saan, ito daw, ayon po sa PCG mga kababayan, ito daw pong China ay naglagay ng mga boya sa loob ng Baho de Masinloc. So ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi dito ni Commodore J. Tariela. Ang pinaka-noticeable sa significant change na nangyari sa Baho de Masinloc are two things. No? One, there is another second floating buoy na nailagay sa northern part of Baho de Masinloc. The other day, there was only one inside the shoal. Naglagay ng mga boya sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal ang mga Chinese. Ito ang nadiskubre ng Philippine Ayan, Coast oh. Guard sa ginawang Maritime Domain Awareness Flight sa lugar. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea. Lunes unang napansin ng isang boya sa Bahura at nilagyan din ito ng harang na floating barrier sa bukana o pasukan ng Bahura. Pero kahapon, nang balikan ng PCG ang Baho de Masinloc, natanggal na ang floating barrier, subalit naglagay naman ng pangalawang floating buoy ang mga Chinese. Grabe, Sabi no? ng PCG, labag ito sa karapatan ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at walang legal na batayan ang China sa paglalagay ng marker. Well, I cannot speculate that they are wanting to construct, whether that is their intention, but the Alam nyo, ito yung pinakamasakit dito kaya hindi dapat pwedeng hayaan ng Pilipinas yung mga teritoryo po natin dyan po sa West Philippine Sea. Kasi nga naman, kung halimbawa magtatagumpay po sila na nasakupin mga kababayan, ito pong mga teritoryo po natin, ito mga Baho de Masinloc na yan, yung mga Sierra Madre mga kababayan, yung doon sa may BRP, Sierra Madre, kung magtatagumpay po sila na makuha yung mga teritoryo na yan, baka magulat na lang tayo, isunod na po nila yung Palawan. Di ba mga kababayan? Isunod na po nila yung iba pa mga teritoryo ng ating bansa hanggang sa mismong yung bansa na natin po mga kababayan ang mismong gusto na nilang sakupin. Kaya nga nakakagulat dati at nakakaalarma yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na kahit gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas. Hindi naman po pwede na ganun mga kababayan dahil unang-una nga tayo po ay may sarili pong bansa mga kababayan at hindi tayo pwede maging sunod-sunuran sa mga dayuhan na gustong sakupin yung mga teritoryo po natin. Anyway, ituloy pa po natin. only thing that I can discuss is that those two floating buoy that they have installed is already a violation because they do not Tama. have legal authority to install those buoys in Baho de Masinloc. Nang tanungin ng PCG kung tatanggalin nila ang boya, ito ang kanilang sagot. Those are operational details. Isaan niya ang napatunayan ng PCG na naglalagay lamang ng floating barrier ang China kapag mayroong nakikitang maraming Pilipinong mangingisda sa lugar Diba? para pigilan ang mga itong pumasok sa bahura. The second one is the floating barrier was already removed by the Chinese Coast Guard. It strengthens our argument na they only put those floating barrier kapag may maraming bilang ng mga isdang Pilipino and Philippine government vessels. Nitong nakaraang buwan, inihayag ng China ang plano nitong maglagay ng National Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Samantala, kinumpirma ng PCG na may structural debris sa loob ng bahura. Pero paglilinaw nito,
2010 pa simulang nakita sa pamamagitan ng mga satellite image ang mga natuklasang structure debris sa Bahura. Kaya hindi na ito bago. I think the structures there is already is more than enough telling na malaman natin it goes early as 2010 satellite image na nandun na siya. So even before the standoff, that structure has been there already. Sabi ni Tariela, bahala na ang National Maritime Council at National Task Force for the West Philippine Sea na magdesisyon kung tatanggalin ang mga ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Alam niyo mga kababayan na maganda dito kay Commodore J. Tariela, lagi po siyang open na magbigay ng kanyang obserbasyon mga kababayan dito po sa nangyayaring issue sa West Philippine Sea. At least nalalaman ng taong bayan na may mga ganyan pala mga kababayan na ginagawang aksyon. Ito pong China para makuha yung mga teritoryo po natin dyan at para pigilan yung mga mangingisda po natin na mangisda doon sa mga teritoryo mga kababayan na sakop pa ng Pilipinas. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung ginagawa ngayon ng mga Chinese Coast Guard para masakop unti-unti yung mga teritoryo po natin para pagbawalan yung mga mangingisda po natin na mangisda po dyan. Una, papalabasin nila, pinoprotektahan nila yung mga teritoryo mga kababayan, pero deep inside, kinakamkam na po pala nila. At saka alam naman po natin mga kababayan na may pagkabudol din talaga ito mga Chinese Coast Guard na ito at alam din naman natin na bully talaga yang mga yan mga kababayan. Kaya nga po hindi matatawag na pagprotekta sa environment yung ginagawa po nila dahil nangangamkam sila mga kababayan ng teritoryo na hindi naman po sa kanila. Kaya nga yung mga nagpapakalat dyan ng maling impormasyon para lumabas na masama si Presidente, maliwanag naman po mga kababayan na ipinakita na ni PBBM kung gaano po siya katapang para protektahan ito pong teritoryo po natin. At napatunayan naman po yan ng Presidente na talagang kahit ni katiting mga kababayan sa mga teritoryo po natin ay wala po tayong isusuko. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po masasabi ninyo mga kababayan dito po sa issue ng kaganapan dyan po sa West Philippine Sea? Comment below na lamang po.